Pero hindi lang sa Cebu nabubuhay ang bentahan ng black coral. Sa paglilibot namin sa Quiapo sa Maynila, lantarang ibinibenta ang mga black coral na ito na umaabot sa halagang 300 pesos. Nagiging mabili ang black coral dahil maaari itong gawing alahas at iba pang palamuti. Kadalasan daw, sa ibang bansa na ipinoproseso ang mga ito upang gawing mamahaling alahas. Sa pagsasaliksik namin sa internet, nagkalat ang mga online seller ng mga alahas gawa sa black coral. Ang kwintas na ito halimbawa, nagkakahalaga ng halos 10,000 piso. Ang singsing na ito, nagkakahalaga naman ng mahigit 1,000 dolyar. Ang ilan ipinagmamalaki pang galing ito ng Pilipinas. Sa paglilibot naman namin sa shopping mall na ito, iba't ibang alahas na gawa sa iba't ibang uri ng coral ang ibinibenta. Ang presyo, umaabot sa 100 hanggang 3,000 piso. Pero bago pa man makarating sa pantalan at mga tindahan, sa pagbabantay sa karagatan muna nagsisimula ang problema. Isa si Marlon sa mga bantay dagat ng kanilang barangay. 3 beses kada araw kung magpatrolya sa nasasakupang dagat ng kanilang barangay. Isang maliit na bangkang demotor ang gamit nila sa pagbabantay. Kanino po to? Itong mga bangkang ginagamit nyo? Sa amin yan eh. Sa inyo to? Nakakatanggap ba kayo ng ibang suporta? Sa ngayon ma'am, wala pa rin ma'am. Pero ito na lang amin. Pag makatulong lang kami sa ginawa namin na yung tungkulong. Yan lagi ang hirap. Pag dumaan ba? Dito kami. Dumaan. O yan, kural yan. At punta kami. Pero pag kita mo, bantay dagat yan, muli yan. Patira na sila. Wala na kami magawa mo. Hindi dami na. Kakaway na lang ulit. Balik na lang kami. Tatatlo na nga lang, ganito pa kaliit yung mga bangka na gamit ng mga tagabantay dagat. Kaya sabi nga nila, kulang na lang, kawayan na lang nila yung mga malalaking bangka na may karga na mga coral at endangered shells. Kung tutuusin, suporta lamang ang mga tulad ni Marlon sa pagbabantay ng ating karagatan. Ang Philippine Navy at Coast Guard kasi ang inatasan ng batas na bantayan at protektahan ang ating mga dagat laban sa mga poachers ng mga yamang dagat. Pero sa mahigit 36,000 kilometrong haba ng baybayin ng ating bansa, imposible raw mabantayan ang kahabaang ito. So ang karagatan natin, imagine, meron tayong Coast Guard na 6,000 na personnel at meron tayong islands na 7,100 islands. So mas marami pa sa atin ang mga islands. Siyempre, meron din tayong kakulangan sa mga patrol vessels kahit na huwag lang masyadong malaki, kahit mga maliliit lamang kasi yung mga patrol vessels natin ay nung World War II pa. Ang mas nakababahala pa, sa kabila ng mga nakukumpiskang mga coral, wala pa ni isang lumalabag dito ang nahuhuli at naparurusahan. Every time may nahuli, but sometimes hindi na-prosecute. Or if na-prosecute, because of what we call humanitarian reasons, kasi kawawa yung family, pag nakulong si father, so masettle din siya at that level. Maaring henerasyon na ang bibilangin para mapalitan ang mga nasirang yaman ng ating karagatan. Pero hindi pa raw huli para paigtingin ang pagpapatupad at pagsunod sa batas upang ito'y mapangalagaan. Matagal nang sinasabi ng mga bihasa sa Coral Reef Conservation na, uy, tagilid tayo. Matagal na. Wala nang nakikinig. At maganda naman ang batas. Pero kailangan maganda ang enforcement ng batas. At kasabay rin ang pagpapahalaga at proteksyon sa ating likas na yaman, kinakailangan rin daw ang alternatibong kabuhayan para sa mga komunidad na ito lamang ang kinabubuhay. Siguro kailangan education, o kailangan enforcement, o kailangan may bagong batas. Hindi yan sapat eh. Hindi yan sapat. Kailangan tingnan ng gobyerno, unang-una, ano yung kailangan ng tao, yung needs nila. At kung ano man ang gawing solusyon, dapat tinutugunan yung kailangan ng tao.
Sa mga ginagawang hakbang, tanging mga maliliit ang naaapektuhan, samantalang patuloy sa kanilang iligal na kalakaran ang mga malalaking isda. Hanggat hindi pinaiigting ang batas at mas pinapalawak ang pagbabantay sa ating karagatan, hindi na nakapagtatakang isang araw, wala na sa atin ang ibinigay na mayamang kalikasan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Malaking ingay ang nilikha ng balitang paglabas-masok ni dating Batangas Governor Antonio Leviste sa National Bilibid Prisons. Wala pong may kinalaman sa aking paglabas ng araw na yon, kundi ang sarili ko.